at One Balita Pilipinas na Sir Chinky, tuwing kailan po dapat magtabi ng pera sa pag-ipon? Araw-araw ba? Every cut-off ba? Every month ba? Or until Jesus comes back? Alam niyo, ang pagtitipid po ng pera ay mahalaga upang makamit po natin ang tinatawag na financial goals. At syempre naman, ito naman, kung kayo ay naguguluhan, hindi nyo alam kung kailan, number one, pwede natin gawin every cut-off of every payday or paycheck. Ito yung pinaka-epektibong pamamaraan. Di ba? Bawat sahod, ang formula po natin is this: income minus savings equivalent to expense. Unahin muna ng pagtatabi bago tayo gumastos. Pag inuna natin ang gastos bago tayo magtabi, nako, ni pisong duling walang matitira. That's number one. Number two, kung gusto nyo, ayun yung every 15, di every month. Pwedeng at the end of the month, di ba? Pwede kang magtabi, buwan-buwan, mag-set ka ng specific na araw. Halimbawa, unang araw ng buwan, or let's say, kabilugan ng buwan, di ba? Mahalaga lang, dapat consistent ka. Number 3, ito pa, isang pang magandang diskarte, araw-araw. When you say araw-araw, yung mga barya na natitira sa huwag mo nang ilabas. Ilagay mo na sa iyong tinatawag na ipon box or let's say yung ipon can. Diba? Araw-araw may naitatabi ka. Papatak-patak lang, baka mabigla ka na lang na dumami na ang iyong ipon. Kaya nga tips, no? Para mas epektibong pagtitipid. Number 1, i-automate mo na. When you say automate, para hindi ka na mag-isip, para hindi ka na matukso, ang gawin nyo po, mag-open ka ng 2 bank account. Sasabihin mo lang sa pinaka-bank manager mo, pag may pumapasok sa main account ko, magtabi ka ng 1,000 kada buwan sa kabilang account na hindi mo na siya nakikita. Pangalawa, bago ka mag-ipon, ay syempre kailangan maglagay ka ng goal. Oo. Specific goal in mind. Okay? Like for example, ang pinaka-goal ko ay para sa travel fund. Pag naglagay ka ng envelope, okay, sa envelope, ilagay mo travel fund. Katulad nitong ipon box namin dito. Nilalagay po namin saving for what? O, kunyari, travel goals. Pang-travel lang siya. Hindi na namin yung gagamitin para sa iba. Emergency fund ba? Pang-retirement fund ba? In other words, para may goal ka, para hindi mo siya magamit. Pangatlo, gumamit po tayo ng tinatawag na budgeting tools. May mga apps na po. Kung gusto nyo, magsulat din po kayo para matrack nyo po ang gastusin nyo at matrack nyo kung magkano nang naiipon nyo. And syempre, last but not the least, ito ang isang pinaka-mahalagang prinsipyo para po tayo ay makaipon. Ito pong tinatawag na pay yourself first. Bago mo gastusin ang iyong pera sa luho na hindi kinakailangan, magtabi ka muna para sa iyong kinabukasan. Ano bang gusto mo? Gusto mo bang magkano ng bahay? Gusto mo ng sasakyan? Unahin mo muna yan. Sa huli, ang pinakamahalaga ay pagkakaroon ng consistent at disiplina sa pagtitipid. Ano man ang frequency ng pag-iipon, diskarte mo. Arawan, lingguhan, buwanan, taunan. Ang mahalaga ay syempre magtabi tayo ng pera para sa ating kinabukasan. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.